Sa lahat po ng mga banal na pinaglaan ng Diyos ng tahanan sa sangkalangitan, patuloy po ang pagbati sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Amen. Mga minamahal, ngayon ating nararanasan maging masama at mabuti sa iba't ibang panahon at pagkakataon, at tayong lahat ay dumaranas ng kahirapan, ng kagalakan, ng kalumbayan, kaligayahan, lahat ng mga bagay bilang mga tao, ito po ay ating naranasan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Gayon may ang pinakadakila ay ang pangako sa atin ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, kaya't tayong lahat ay inaanyayahan na magsipag-aral sa Panginoon upang ating matunghayan lahat ng mga bagay na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga banal. Mga kapatid at mga kaibigan, alalahanin po natin tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Yan po ang sinalita ng ating Panginoon. Kung tayo may nalulumbay, kung tayo may nagtitis, kung tayo may nalulungkot, kung tayo may naghihirap, mga kapatid at mga kaibigan, sa pakikipagbaka sa pananampalataya, ito ang pangako na dapat nating panghawakan, sapagkat ito ang pangako na may lakit ng kapangyarihan ng Diyos na matutupad hanggang sa panahon ng kawakasan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Mga galak tayong totoo, mga kapatid at mga kaibigan. Magsiawit tayo ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagdakila sa nag-iisang hari, ang Diyos na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ikagalak natin ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Mga minamahal, kung papaano ang Diyos ay laging bukas ang kanyang mga mata upang masdan lahat ng mga tao sa lupa, gayon din tayong magsipag-ingat, magsipagbaka, magsipagpuyat at magsitibay, at ating patuloy na purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin may kagalakan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong bigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon.
at kabuhay. Patuloy nating ikagalak mga kapatid at mga kaibigan na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy nating dakilain at papurihan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na looban. Dakilang Diyos Ama ng kagandahang loob ay buhat pa sa panahon na walang pasimula hanggang sa panahon ng magpasawalang hanggan. Tinatakila ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Napakaganda ng iyong kalooban, Panginoon, na siyang sumasa aming lahat na iyong mga hirang, na iyong bayan ng pinagkalooban, na makaunawa ng lahat ng mga bagay na nasusulat, kung gayon kami ay patuloy na nagsisiasa sa iyong banal na kapangyarihan, di ikaw ang tatawag sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan. Amen. Sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginagamit mong talisay na kasangkapan upang saysayin ang iyong katwiran, ito ang magbubukas sa puso at pag-iisip ng sino mang tao na kahahabagan mo na maging bahagi ng iyong banal na bayan. Amen. Ang lahat ng mga bagay ayon sa iyong banal na karunungan, ikaw ang nakakaalam ng mga bagay sa panahon nakalipas at sa panahon pang darating. Kung gayon sa iyo namin ilalagak ang aming buong pagtitiwala na ikaw ang mamamagitan sa lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng lahat ng iyong mga banal. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakila sa pamamagitan ni Kristo Jesus naming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadapilang araw po ang aming pinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Tayo pong lahat ay iniimbitahan ng makinig, magsaliksik, magbulay-bulay, unawain natin yung ating napapakinggan at pakikuha natin yung ating mga Bible sa ating mga tahanan. Ilagat natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga maglalagat ng paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, ayaw niyang mapahamak ang tao sa darating na kahatulan sa mundo. Ipapangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na may katapangan. Amen po ba? Amen. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol. Nasaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguni.
meron pong nangyaring hula na pinaniwalaan ng mga banal na apostol. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Wala na po siyang itinatangi sa imbitasyon. Ano man ang katangian natin, hindi po siya nagtatangi. Magpasako po tayo sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Magpapasako tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil tayo yung templo, tayo yung kaharian, tayo yung bukirin niya, tayo yung gusali niya na itinayo sa paniniwala. Na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Na itinala niya na sa langit, nakarecord na sa langitan lahat ng mga iniimbitahan sa huling hapunan at saka salang magaganap. Bakit po ba ikakasal yung babaeng maluwalhati na walang dugis at kapintasan doon sa lalaking paparito? Di po ba kaya ikakasal, magiging isa na sila? Magiging isang espiritu na sila? So, basahin po natin yung aklat ni Propeta Isaias na sinusubaybayan natin na matutupad sa atin lahat na paniniwalaan natin. Chapter 9, verse 6 and 7. Sapagkat sa atin ay ipapanganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tignan niyo po. Nawain po natin sa Panginoong Jesucristo ipinagkaloob ng pamamahalang espiritual. So, ang gagawin natin, paniniwalaan natin yung namamahala sa atin sa paniniwalang espiritual, sapagkat siya ang itinakdang tagapamahala na paniniwalaan natin na hindi magwawakas yung kanyang pamamahala sa espiritual na paniniwala. Maliwanag po ba? Amen. Verse 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman, isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Maliwanag po ba na ang nagsagawa ng sikap ng lahat ng bagay na paniniwalaan natin yung ating Panginoon Diyos? Amen. Na sa pangalan ni Kristo Jesus sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Jesucristo natin masusumpungan ang kaligtasan natin bawat isa. Meron po siyang ginawang halimbawa na patotoo na paniniwalaan tayo upang magkaroon tayo ng relasyon bawat isa. Amen po ba? Amen. Hindi po natin masasalansang yan. Nangyari po yan. Nahayag po yan. Kaya yung pinaniniwalaan natin hindi magwawakas. Magwawakas ang lahat ng mga bagay na nakikita natin, ngunit ang kanyang salita gatultukman ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Kaya pagdating sa aklat ng Hebreo, Hebrews chapter 1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, nagsalita ang Panginoon Diyos. Ano po? Nagsalita ang Panginoon Diyos ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2, ay nagsalita sa atin
ay nagsalita sa atin sa huling araw. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Tignan nyo, nagsalita ang Panginoon Diyos ng unang panahon sa mga magulang natin sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa panahon ng kawakasan, nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Paniniwalaan natin yung kanyang anak. Amen po ba? Amen. Na siyang itinalaga na tagapamahala ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Alin po yung ginawa sa sanlibutan? Kaysa pasimula, nilikha niya yung langit at lupa puno, dagat, ilog, hayop, tao. Okay po, alin po yung sinabi ng Panginoon na kung hindi siya pamamagitan ng kanyang buktong na anak na nagsalita siya sa huling araw hindi magagawa yung sanlibutan. Alam po ba ginawa niya sa sanlibutan dito? Di ba tayo mga iglesia, tayo mga mananampalataya na tinatawag na kikilalanin natin yung ating tagapagligtas? Amen po ba tayo doon? Amen. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan at naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasa ay nagmana ng lalong marilag sa pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Tingnan niyo, sinabi ng Panginoon Diyos na anak niya yung ating tagapagligtas na paniniwalaan. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli, ako ay magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Maliwanag po ba na ang Panginoong Jesucristo may ama? Amen. May nagsugo sa kanya dito sa huling araw, sa huling panahon, na siya yung paniniwalaan natin at tutungo sa atin sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Amen po ba tayo? Amen. So, ang nilikha niya sa sanlibutan, tayo mga iglesia na tinatawag at pinipili niya na paniniwalaan natin yung tumawag sa atin bawat isa na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Nagpapatotoo po tayo. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan po na sa mga nag-iintay at nagbabantay, meron pong patotoong pinaniniwalaan. Maliwanag po ba? Amen. Na sa banal na bundok ng Sayon, ihihipan ng tinig ng pakakak. Ay ang sabi sa Joel chapter 2 verse 1, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ay malapit na. Hipan ninyo ang pakakak sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat malapit na. O, Joel chapter 2 verse 32. Saan pinapupunta yung mga sasamba at tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo makakasumpong ng kaligtasan sapagkat sa banal na bundok na Sayon tayo pinapupunta. Amen po ba? Amen. Book of Isaiah chapter 35 verse 10, doon po, lahat ng pinagtutubos ay magsiparoong nag-aawitan sa Sayon. Hindi po building yung Sayon. Mga kalipunan po ng mga mananampalataya yan. Kaya tayo itinayo sa pamamagitan ng paniniwala. Amen po ba? Nagpapasakot tayo sa ating tagapagligtas na hindi magwawakas yung kanyang pamamahala hanggang sa muli niyang pagparito. Daratnan niya tayong mga tapat na katiwala. Na ginugunita natin, inaalala natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinatibay ng mga banal na apostol sa atin na mga naniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli.
Naramdaman natin na yung sinabi ng ating tagapagligtas, meron tayong pinangahawakan na matibay at matatag na sa muli niyang pagparito kung mahayag siya sa alapape, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Sinabi niya sa aklat ng Roma chapter 8 verse 29 yan. Sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 4. Sa 1 John chapter 4 verse 17, 1 John chapter 3 verse 2. Sinabi niya po yan. Doon sa lahat ng mga magtitiwala at maglalagat na ng paniniwala na saksi at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Yan po yung katwirang nakatatak sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa nabi natin, na hayag na sa social media o diin, na inililid na tayo at yung mga kapatid natin sa pananampalataya sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus siya yung nagdaragdag ng kaalaman at paniniwala natin at pag-asa na may pag-asa tayo sa muli niyang pagparito na datnan niya tayo ng mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung sinabi niya sa atin lahat na manatili tayong tapat. Paniwalaan natin yung sinabi niya na ipapako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siya paguli. Sang-ayon po tayo ron. Yan po yung katwiran na nakatatak sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Bakit tinatatakan niya yung sariling kanya? Bakit tinatatakan niya yung kanyang bayang banal? Dahil talagang sa panahon ng kawakasan, masisindak sa takot ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Pero yung tinatawag at tinatatakan sa paniniwala na bilang saksi sa pagkabuhay niya maguli, binibigyan niya tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa pag-iintay natin. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin na hindi natin nakikita yung gumawa ng walang hanggang kasaysayan, na nararamdaman natin yung presensya niya, nauunawaan natin yung sinasabi niya sa atin lahat. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya nga pagparito niya, kung tanungin man tayo, makasasagot tayo Amen po ba? Na siya yung tumawag sa atin, siya yung pumili sa atin upang pagsalusaluhan natin na alalahanin na siya yung pinako sa krus at sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng katwiran sa panahon ng kawakasan dahil talagang dito pa lang sa pandemya na dumating sa atin, talagang affected tayo ng kahirapan, affected tayo ng takot. Pero siya tumatawag at nagtatatak sa ating bawat isa upang bigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Ano po? Amen. Bigyan tayo ng kapanatagan at kapayapaan na may katiyakan tayo na kung siya paparito na andun yung kagalakan at pananabik natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Kaya nga tayo tinatatakan na ng katwiran ng patotoo upang makatiyak na tayo na sa muli niyang pagparito, lahat ng mga nakatulog sa pananampalataya, gigisingin yan At yung mga nakatayong mga natire, babaguhin niya sa isang kisap mata. Di po ba yan yung nasa Thessalonica chapter 4, verse 16, 17, 18, 19? Paki-research po natin, pakikuha natin yung Bible natin at talagang ilagat na natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas at siya lang ang nagbigay ng pag-asa sa lahat ng susunod at magpapasakop sa pamamahala niya sa lahat ng maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa ating na mga gaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Na binibigyan niya na tayo ng katiyakan sa muli niyang pagparito, na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala, na nagsisisi tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Ang Amen. pagsisisihan nating kasalanan, paniniwala din ng sanlibutan dahil biktima tayo ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi na po bago Sa pasimula po lang, nadayanan ni Satanas si Eva. At si Eva ang pinanggalingan ng lahat ng lahi ng laman.
Amen po ba? Amen. Sa paniniwala pa lang na pandemya na tayo, nabiktima na tayo ng aral ni Satanas. Bago pa po ba? Hindi na bago. Si Eva nga nadaya ni Satanas eh. Sabi nga ng Panginoon Diyos kay Adam eh, huwag kakain ng bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso eh. Tinukso ni Satanas si Eva. Napaniwala ni Satanas si Eva. Doon pa lang po, pumasok na yung sumpa ng kasalanan. So marami pang mga nakalipas na mahabang kasaysayan na nasulat sa lumang tipan. Amen po ba? Amen. So andito tayo sa kahayagan ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong mundo na ang layunin niya ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Wala siyang itinatangi eh. Wala siyang itinatangi. Marunong ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, dukha ka man. Iniimbitahan niya na tayong lahat. Any religion. Wala po siyang diskriminasyon. Hindi niya tinitignan kung mahirap o nakatapos tayo ng pag-aaral. Kasi pawang lahat sa kaisipan ng tao, ang pawang lahat na yan, natatapos at lumilipas. Amen po ba? Pero yung pag-ibig niya, yung kanyang kabutihan at kagandahan loob sa paniniwalang espiritual, nananitili po ito magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na bago yung pandemya ng aral. At ito naman, yung pandemya na lumilipol sa laman. Sakit naman ito ngayon. Kaya nga, sa lahat ng iniimbitahan, sa pakikinig at pakikinig na salita ng Panginoong Jesucristo, bilang saksing tapat na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, yan po yung katwirang tinatatak sa puso't isip natin bawat isa upang mapanatag na tayo upang makatyak na tayo sa muli niyang pagparito. Napakarami na pong tanda na nangyayari. Kaya maraming nakakaalam na malapit nang dumating yung ating tagapagligtas Meron pa pong darating na nakasisindak at nakatatakot. Kaya siya lang ang may pag-iisip na ihanda niya yung mga iniimbitahan niya na magpapasakop na sa pamamahala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na saksit nagpapatutuo sa pagkabuhay niya maguli. May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na nangyari at pinatunayan ng mga banal na apostol at pinatibay niya sa mga iniimbitahan niya na maniniwala sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ako, tao rin katulad nyo na inimbitahan din sa gawain ng ministeryo ng bundok ng Sayon. Hindi po realidad na bundok ito o literal na bundok. Hindi po. Ang bundok kong tinatawag dito, yung mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, mga nanampalataya yung tinatawag niyang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga participant niya, tayo yung mga partakers niya, tayo yung mga followers niya. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin kung paano tayo pisanin ng kanyang karunungan na paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan na tinatawag at pinipili niya na sa panahon ng kawakasan. Paniniwalaan na natin yung tumatawag sa atin upang magkaroon na tayo ng katiyakan at kasiguraduhan sa pag-iintay natin at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Amen. Marami na po mga tanda sa langit at sa lupa na nangyayari. Siya lang po ang may kapangyarihang maghanda sa ating lahat. Hindi natin kaya kung sa sarili lang natin. Dahil yung ginagawa natin sa mundo, para sa sarili lang natin ito, may hangganan lahat. Pero yung ginawa niya kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo, ang Diyos ay pag-ibig, paniwalaan natin yung bugtong na anak upang makatyak tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya tinatatakan na tayo ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin. Ginawang besel o ginawang tahanan yung puso natin, yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin, na nangyari po yung pinaniniwalaan nating hula na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya inilalagay na sa puso't isip natin, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Talagang yung muli niyang pagparito masisindak sa takot ng buong mundo. Amen po ba? Amen. Kung tayo mag-isip sa sarili natin, meron pong
Nag-isip ang Panginoon Diyos na sa pasimula pa lang planado niya ng lahat ito. Amen po ba? Amen. Itiwala natin at ilagak natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin na mga tagapagbana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Huwag natin isipin yung nangyayari sa buhay natin dito sa mundo. Ilagak natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung paniniwala natin sa ating tunay at iisang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Dahil siya sa kanyang balikat ibinigay ang pamamahala na hindi magwawakas. Kaya siya paparito may babalikan siyang gumaganap ng patotoo. Amen po ba? May mga tinawag at pinili siya na itinakda niyang kaharian na walang dungis at kapintasan. Siya naghanda sa ating lahat. Ang preparasyon niya sa pamamagitan ng paniniwala natin sa ating tagapagligtas. Siya naghanda sa ating lahat Amen po ba? Siya tumawag sa ating lahat Ginugunita na natin yung hula ng mga banal na propeta. Meron tayong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na nangyari, na pinatunayan at pinatibay ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako na tayo ang maniniwala sa ating tagapagligtas na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nangyari po yung pinaniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Sakto! Amen po ba? Amen. Nagagalak po na sa panahon ng kawakasan maramdaman natin yung tinig niya. Dahil siya lang ang may kapangyarihan mag-ingat sa atin dito sa madilim na sanglibutan. Alam niyo ba kung bakit naging madilim na ang mundo? Talagang sadyang naligaw sa paniniwala ang mga tao sa buong mundo. Aminin natin yung pagkakaligaw natin. Yan. Kasi yan ang pagsisisihan natin Naligaw tayo sa paniniwalang lahat. Amen po ba? Amen. Aminin natin at wala naman tayong kakayahan para sa sarili natin Ang Panginoon Diyos ang ipagmapuri natin, mga kapatid at kaibigan. Wala tayong magagawa kundi siya ang may ginawa na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, huwag tayo mag-isip ng haka-haka sa sarili natin pag-iisip. Ano po? Napapahamak tayo. Ngayon, ilagak natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, yung pinaniniwalaan natin na hula na nangyari at nasulat sa banal na kasulatan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol at pinagtitibay sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan. Na paniniwalaan na natin na yung ating tagapagligtas lumikha sa sanlibutan ng maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Tayo yung imbitado sa kasalang magaganap. Tayo yung mga imbitado sa huling hapunan. Amen po ba? Amen. Na may pag-asa sa hinaharap sa paghihintay natin sa muli niyang pagpalito, nadatnan tayong mga tapat na katiwala. Huwag natin tingnan yung buhay natin kung ano man yung nangyari. Kung nangyayari sa buhay natin, ilagak na natin yung paniniwala natin sa mga hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Sa atin, naglaganap nito. Amen po ba? Amen. Kaya nakalagay doon sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. So, subaybayan nyo kami, pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan upang tayo mapuspos ng pananampalataya. Ako po'y ginamit na bilang tao katulad nyo upang salitain ko ang hula ng mga banal na propeta sa lahat ng mga tao sa buong mundo na pinatibay at pinatunayan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Wala pong bayad dito, regalo po sa atin ito, ang pagkikinabangan natin dito, kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Siya lang po ang may kapangyarihang mag-ingat sa lahat ng mga iniimbitahan niya na susunod sa kanya, na magpapatotoo na siya ay binuhay na maguli sa ikatlong araw. Basahin natin yung hula ni Propeta Jeremias. Ito yung sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya. Jeremias chapter 33 verse 3. Tumawag ka sa akin
at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Tingnan nyo. Ang utos dito sa sinabi kay Propeta Jeremias, tumawag tayo sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Kaya pala tayo inuutusan tumawag sa Panginoong Kristo. Dahil magpapakita siya sa atin ng mga dakilang bagay na may hirap na hindi natin nalalaman pa. Maliwanag po bang hindi sa sarili natin pag-iisip natin maunawaan ito? Pinatatawag tayo sa Panginoong Kristo eh. At sabi niya, sasagot siya sa atin eh. At magpapakita siya ng mga dakilang bagay na may hirap na hindi natin nangalalaman. Siya magpapaalam sa atin ng mga dakilang bagay na hindi natin nalalaman eh. Maliwanag po ba? Amen. So ano ba yung hiwaga na nangyari sa hula ng mga banal na propeta na pinapaalam niya sa atin ngayon? Di ba nasulat sa banal na kasulatan na katuparan ang hula ng mga banal na propeta? Na ang Panginoong Kristo ang namamahala sa atin sa paniniwalang espiritual na siya ang magpapaunawa sa atin ng mga may hirap na bagay na hindi natin nalalaman pa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hindi sa tao manggagaling yung unawa. Kundi ang sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Naramdaman niyo kung paano niya tayo sagutin? May patotoo na paniniwalaan tayo. Amen po ba? Amen. Kaya pakikuha natin yung Bible natin. I-write natin sa gadget natin, i-upload po natin. At kung ma-upload dyan, Bible natin, any Bibles, itong ginagamit naming Bible, King James Version, International. So, i-upload natin yung Bible natin sa gadget natin. Ngayon, kung na-upload na yan, i-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kung paano tinawag tayo na magpatotoo tayo at saksihan natin yung hula ng mga banal na propeta at pinagtibay ng mga banal na apostol sa atin na mga inimbitahan sa kasalang magaganap, inimbitahan sa huling hapunan. Ano po? Tayo mga kumakain ng spiritual na pagkain na pinaniniwalaan natin, yung napapakinggan natin, na may hula ng mga banal na propeta na nangyari na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tutupad nito. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Siya rin po ang magpapatotoo sa ating lahat eh. Ito, yung kalooban niya, yung banal na kasulatan. Genesis up to Revelation. More than 100 verses na ang banal na bundok ng Sayon ni tayong mga iniimbitahan na maniniwala at magpapatotoo, saksi sa pagkabuhay niya maguli ang nakatala sa langit. At mairarayat niyo pa yung ibang relihiyon. Ma-e-edit niyo kung patutunayan nga ba ng Panginoon Diyos yung ibang pangalan ng relihiyon. Naunawaan po natin na makikilala niyo yung nangangaral na sa Diyos na mayroong sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari. Deuteronomy chapter 18 verse 21 up to 22. Yung pong itinayo na makikilala natin na sa Diyos, meron pong sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari. Yung sinabi niya, natupad yung sinabi niya sa mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Di po ba yan yung patotoo na paniniwalaan natin na may relasyon tayo bawat isa? Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi sa Hebrews 11 verse 1? Ngayon, ang paniniwala ay kapanatagan ng mga bagay na di nakikita na inihintay natin. Maliwanag po ba? Amen. May iniintay tayo eh. Kaya tayo panatag sa paniniwala natin sa napapakinggan natin eh.
Hinihintay natin yung muli niyang pagparito na kumahayag na siya sa alapape, sa isang mate, yung mga natira na nagtitipo ng araw ng Sabat at nagdiriwang at nagpapasalamat na tinubos na tayo sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan May katiyakan na babaguhin na sa isang mata. Amen po ba? Yung mga nalabi, yung mga natira, babaguhin pa yung katawang may kabulukan, papalitan na walang kabulukan. Ano magiging larawan natin? Kung mawala yung may kabulukan, di ba't magiging espiritu rin tayong katulad niya? Sinabi po niya yan Lahat ng iniimbitahan, hindi kayo mapapahiya. Dahil sa muli niyang pagparito, kung ano yung kanyang larawan, gayon din ang magiging larawan nating mga natitira na babaguhin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So nakagagala na sa mga magiging partakers at participant ng Panginoong Jesucristo, napapakinggan natin yung tinig niya na pinapakaroon ng taong katulad nyo, may katiyakan tayo sa napapakinggan natin. Amen po ba? Amen. Nararamdaman po ba natin na puro yung paniniwalaan natin, puro kasaysayan ng ating tagapagligtas dahil siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta? Amen po ba? Amen. Amen. Puro, ibig sabihin walang halo. Yung karakter na forever and ever, yung karakter na ipinapangaral sa social media, yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Paniniwalaan natin yung bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan. Saksi tayong lahat na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Siya rin po ang nagsalita na paniniwalaan natin na sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood at mag-aalagat na ng paniniwala, sinabi niya na hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito Amen po ba? Amen. Kasi kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din yung mga natira, nababaguhin niya sa isang mata, yung may kabulukan, papalitan niya na ng walang kabulukan. Amen po ba? Amen. Di ba siya rin ang nagsabi, na una-una pala tayo kilala niya na, at kung mahayag yung ating tagapagligtas, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. So, liwanag, puro-puro. Kaya sa lahat ng maglalagak ng paniniwala sa ating tagapagligtas, na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako, nakagagalak po, pinagtibay pa ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Naramdaman natin yung purong pagkain natin na inaalala ngayon. Inaalala natin yung kamatayan niya sa krus, yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Unawain po natin mabuti. Obserbahan na natin yung nangyayari sa buong mundo. Kakaiba na po itong mga tanda na nangyayari. Kaya yung pagparito niya, maraming tanda. Kaya ginawa tayo ng tanda na paniniwalaan upang tayo makapanumbalik na Amen po ba? Amen. Dahil aminin natin na lahat tayo naligaw sa paniniwalang espiritual. Kaya magkakabagsakan na ang lahat ng mga kaharian sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Magkakawatak-watak. Kaya ito yung mga paalaala na sa atin Kaya ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Tao rin po akong katulad nyo na naghihintay ng lahat ng katuparan na magaganap sa muli niyang pagparito. Kaya hindi mo tinitingnan kung ano man yung pinapasangko dito sa mundo sa paglalakbay po Dahil ito yung napakadakilang opportunity na ibinigay sa atin na lalahanin natin sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Mararamdaman naman po natin yung purong pagkain espiritual na inihanda sa atin Ang Diyos puspos ng pag-ibig sa buong mundo. Siya naghanda ng pagkain espiritual na lahat ng tao sa buong sanlibutan makakakain o makakarinig ng katwiran na paniniwalaan natin. Amen po ba? So makapangyarihan niyang Diyos. Biruin natin lahat siya nag-imbita sa atin, siya naghanda ng pagkain espiritual, siya naghanda ng isang piging na magaganap na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito.
Nakagagalak po eh. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng isa, nagmumultiply tayo sa paniniwalang espiritual. Nationwide, worldwide, ang hain niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya, everlasting ang salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Everlasting yung katwiran na paniniwalaan natin na may relasyon tayong lahat. Na-restore tayong lahat. Di ba ang nire-restore dito yung mga mananampalataya? I-rapture niya tayong lahat. Niredeem niya tayo dito sa madilim na sanlibutan na naligaw tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. So may katiyakan tayo. Tayo yung pinaghanda ng tahanan sa langit eh. Tayo mga manlalakbay dito sa mundo eh. Kaya tayo manlalakbay, hindi tayo taga-mundo, taga-langit tayo. Tuto pa rin natin yung patutuo ng ating tagapagligtas, ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Kaya ano sabi niya? Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Ito po, simple pa lang itong nangyayari sa buong mundo. May nakasisindak pa na mangyayari. Ito po. Kaya siya lang ang may kapangyarihan na maghanda sa ating lahat. Kaya tayo naman, sa mga nakakarinig, unawain natin mabuti. At kung maunawaan na natin, paniwalaan na natin yung ating tagapagligtas at meron tayong pinaniniwalaang hula na nangyari. Amen po ba? Amen. Kaya puro meron tayong sinusubaybay ang hula na nangyari, nasulat sa banal na kasulatan na pinatunayan ng mga banal na apostol yung pinaniniwalaan natin Amen po ba? Sakto, walang dagdag, walang bawas, kaya pure gospel of Christ. Puro. Ang gagalak, amen po ba? Amen. Paano siya naghanda sa atin? Siya din ang mag-iingat sa atin sa mundong ito. Amen po ba? At pupuspusin niya ng kaluwalhatian ng banal na bundok ng Sayon sa buong mundo. Kaya yung hula ni Propeta Isaiah sa chapter 24 verse 15, sa pulo ng mga dagat luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Ano ho ang pangalan? Nung dalisay na relihiyon na luluwalhati sa Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat dito sa silangan. Dito mangyayari sa Pilipinas ang luluwalhati sa Diyos ng Israel Tayo yung mga kalalakihan at kababaihan na luluwalhati sa Diyos ng Israel na sa pangalan ni Kristo Jesus na isinubuhay, paniniwalaan natin na saksi tayo ng papatuto na binuhay siya maguli in the third day. Tayo ang lumuluwalhati sa Diyos ng Israel. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Siya po ang umaalala sa mga nalalaki, sa mga natitira, nagaganap ng patutuo. Amen po ba? Amen. Binibigyan na tayo ng kumpletong detalye ng paniniwalaan natin. Ano sabi nung ating manunubos? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makapupunta sa kanyang ama, kundi sa pamamagitan ng ating manunubos. Amen po ba? Sinabi niya ipamuhay natin yung katwiran ng patutuo. Yan yung daan ng paniniwala natin na sinabi niya kung saan ako naroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Di ba kaya siya umakyat sa langit upang ipaghanda tayo ng tahanan sa langit? Amen po ba? Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life Ipamuhay natin yung katwiran ng patutuo upang marating natin kung saan man siya naroon doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Makikilala natin yung tagapagligtas natin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Yun nga po, mga banal na apostol naliwanagan nung magpakita sa kanila na walang laman, walang mga buto Napag-unawa ng mga banal na apostol yung sinasabi sa kanila na madalas na pupunta sila sa Jerusalem nung magpakita sa kanila na espiritu namangha silang lahat Pinaalala ng ating tagapagligtas yung lahat ng mga bagay na ginawa niya. At tumindig yung mga banal na apostol at nangaral sa lahat ng sulok ng bansa, bayan at wika. Amen po ba? Amen. Ito yung doktrina ng bautismo, nililinis yung paniniwala natin
Dahil tayo naalipin ng maruming lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya po ang salitang bautismo, paglilinis ng maruming paniniwala natin. Kaya tayo binobotismuhan ngayon. At ang nagbobotismo, yung nag-alay ng buhay sa krus. Amen po ba? Amen. Kaya yung pagkabuhay niya maguli, yun po yung katwiran, nalilinis ng maruming paniniwala natin sa mundong ito. Kaya tayo, nalahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi, lahat tayong kumilala sa ating tagapagligtas at nakakilala na tinawag at pinili niya tayo. Tayo yung lahi niya, tayo yung henerasyon niya sa pagbabagong lahi. Espiritual na lahi niya tayo. Amen po ba? Amen. Isinilang niya tayo sa paniniwalang espiritual. Kaya tayo isinilang sa paniniwalang espiritual dahil mag-ahari na siya sa puso natin at isip natin, lalabas na sa labi natin. Saksi na tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Naliwanagan natin kung bakit tayo isisilang sa paniniwalang espiritual. Amen. Dahil gagamitin niya na tayong vessel. Amen po ba? Amen. Kaya nga binotismuhan tayo, lilinisin na tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan Mananahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lalabas na sa labi natin, hayag na sa buong mundo. Ipinapangaral ang kanyang kagandahang loob at kanyang kabutihang loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. So, napakalalim ng creation, ng foundation, ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Napakahiwaga. Napakahiwaga ang nilikha niyang foundation na ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit. Dilinis na sa maruming lakad ng paniniwala, butismonado, doktrinado, isinilang niya sa pagbabagong lahi, isinilang niya sa spiritual na pagsilang sa paniniwalang spiritual, upang kung tayo ay nagsiselebrasyon mga new creature tayong lahat, bagong nilalang tayong lahat sa paniniwalang spiritual. Amen po ba? Amen. Yan yung foundation nung itinayo niyang foundation na inirecord niya sa langit, ang banal na bundok ng Sayon. Mga isinilang sa spiritual na paniniwala. Dahil kaya tayo isinilang sa paniniwalang spiritual, paghaharian niya na yung puso't isip natin. Mananahan na yung katwiran ng patotoo. Yan yung binhi ng ating tagapagligtas na tumatahan sa puso't isip natin. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Mga bagong nilalang tayong lahat sa pagbabagong lahi. Sa pagbabagong lahi, sa spiritual tayo lahat na pure, naging new creature. Amen po ba? Amen. Naramdaman po natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang karunungan. Kaya ang foundation ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay napakalawalhating foundation na iginayak ito ng ating tagapagligtas sa buong mundo. Amen po ba? Kaya wala siyang itinatanging tao Lahat ng hirap at kalungkutan natin dito sa mundo, mapapalitan po lahat yan. Lilipas lahat yan. Dahil napakadakila ang preparasyon niya sa mga iniimbitahan niya sa buong mundo. Amen po ba? Kaya tayo iniimbitahan. Paniniwalaan na natin yung hula ng mga banal na propeta. Nasaksi na tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Naunawaan natin na siya ang gumawa ng katwiran na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng relasyon. Amen po ba? Amen. Hindi naman po sa pag-iisip ng tao na hindi ako iinom ng alak, hindi ako magmumura, hindi ako magnanakaw, hindi ako papatay ng tao, hindi ako gagawa ng masama. Naramdaman natin na hindi sa pag-iisip ng tao yung paghahanda niya sa mga iglesia. Amen po ba? Amen. Kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Kaya paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Dahil siya nag-isip niya na tayo ihanda niya na maluwalhating iglesia na may katiyakan sa muli niyang pagparito. May katiyakan yung mga nakikiisa sa paniniwalang espiritual sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Kaya nga po ang pag-ibig niya unlimited eh. Amen po ba? Amen. Madidinig ng lahat ng tao yung kanyang sinabi sa mga banal na propeta na paniniwalaan natin yung katuparan na hula ng mga banal na propeta. Kaya nga ho puro, amen po ba? Pinatunayan ng mga banal na apostol yung paniniwalaan natin, no? Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Meron tayong relasyon lahat. Na-transform tayong lahat sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Pag sinabi natin na transform tayo, meron tayong pinaniniwalaang patotoo na hula ng mga banal na propeta. At ang mga nag-iintay, naninindigan at nakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Yan ang kapupuutan natin dahil dyan tayo naligaw. Aminin po natin yan. At magpakumbaba tayo. Alam niyo yung pagmamalaki, pagmamagayon, yan po ang magiging bunga ng kapahamakan eh. May hangganan lahat ng kakayahan natin. May hangganan ng kaisipan natin lahat. Amen po ba? Kung ano man ang meron tayo dito sa mundo, lahat po yan may hangganan, may katapusan. Pero ang pag-iisip ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman, na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga muto, saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day, may walang hanggan po ang kanyang karunungan. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin bilang nasa laman, may hangganan lahat yung iniisip natin. Yung lakas natin, may hangganan. Yung pananaw natin, may hangganan. Yung nakikita natin, mga bagay na nakikita na malapit sa paningin natin, may hangganan lahat. Kaya isa lang po ang dapat nating paglagakan ng paniniwala, yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Tito, chapter 3, verse 4. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa natin sa sarili. Naunawaan po natin ito. Yung sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Lalim ano po? Pinauunawa sa atin mabuti ito. Hindi sa ating sariling katwiran, ano po? Naunawaan po natin na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Ito, cancel yung katwiran na iniisip natin para sa sarili natin. Maliwanag po ba sa atin, mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya? Mag-isip pa lang tayo, mag-isip sa sarili natin eh. Walang kabuluhan eh. Kung sa iniisip lang natin sa ating sariling katwiran. Amen po ba? Amen. Kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Tingnan niyo po. Kaya tayo ipapanganak kaya tayo hugasan, inaagipin tayo na walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nadaya tayo dyan. Yan ang pagsisisihan natin. Kaya tayo isinilang sa paniniwala sa sino mang nakakarinig na mayroong patotoo na paniniwalaan tayo. Automatic, nagkaroon ng pagsilang. Naging born of God tayong lahat. Naging anak tayo ng Panginoon Diyos lahat. Amen po ba? Amen. Sa pag-iisip niya yan, ha? Sa katwiran niya yan. Na paniniwalaan natin yung kabutihan at kagandahang loob niya na nahayag sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Na yung ating tagapagligtas binuhay niya magulit, pinatunayan niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Book of Acts chapter 17 verse 31.
Maliwanag po ba sa atin? Naunawaan natin? Kaya tayo bilang tao, magpasako po tayo, magpakumbaba tayo, magpapasakop tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? At ako rin, katulad nyo rin na nagpapasakop sa ating tagapagligtas. Tinutupad ko yung hula ng mga banal ng propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol. Ngunit ng mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Ito na po yung pag-ibig niya sa tao. Nahayag na sa pamamagitan ng Jesucristo na binuhay niya magmuli in the third day. Nahayag na ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao. Ito yung pag-ibig niya, napakadakila na walang bayad na pinapangaral sa social media. Ngunit pakikinabangan ng marami. Sa lahat ng maglalagat na ng paniniwala, ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa, sa ating tagapagligtas na Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto, saksi tayo na nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Nahayag na sa atin yung kabutihan at kagandahang loob niya, yung pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Nahayag na sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya ang aanihin nga natin dito, buhay na walang hanggan eh. Yung mga anak natin, yung pamilya natin, ituro na natin sa mga anak natin kung paano tayo tinuko sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Huwag tayong mahihiya, naturuan yung mga anak natin. Amen po ba? Amen. Ito ho, on the air ito. Madidinig ito nung sino man mga tao sa buong mundo na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Ang Panginoon Diyos po sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagaan natin ng paniniwala, siya po ang tumatawag at pumipili at tumihirang sa ating lahat. Hindi po tayo, hindi sa ating sarili. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Siya tumatawag sa ating lahat eh. Tayo namang tinawag, namumunga tayo sa kaalaman, sa pag-asa, sa paniniwala, sa kagalangan. Na may katiyakan yung pag-iintay at pagbabantay natin, na datnan man tayo niya, may ginagawa tayo. Dahil tinawag tayo, tinutupad natin yung hula ng mga banal na propeta na mayroon tayo mga patotoo na pinaniniwalaan, na saksi tayo na binuhay siya magmuli in the third day. May mga relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hindi sa ating sarili tayo mag-iisip upang tayo magkarelasyon sa Panginoon Diyos. Hindi sa kaisipan natin na gumagawa tayo ng kabutihan sa sarili natin para tayo maging katanggap-tanggap sa paningin ng Panginoon Diyos. Naunawaan na po ba natin na sa kalooban niya nangyari lahat itong katwiran na pinaniniwalaan natin na hindi sa ating sariling katwiran? Ano po? Nakukuha natin, naunawaan po natin. Kaya, napakabuti ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Siya po ang naghahain ng pag-ibig eh. Kaya nahayag yung magandahang loob niya, yung kabutihan niya. Binuhay niya maguli yung kanyang bugtong na anak upang patunayan ito sa lahat ng mga tao at magkaroon tayo ng tunay at matibay at matatag, yung genuine relation na saksim lahat sa pagkabuhay na maguli yung mga iglesia na iniimbitahan na tinatawag na sa panahon ng kawakasan. Dahil kaya tayo tinatawag at tinihahanda na talagang may nakasisindak at nakanginginig na darating pa na mangyayari sa panahon ng kawakasan, sa muli niyang pagparito. Siya ang may kapangyarihang mamahala sa ating lahat at maghanda at mag-ingat sa muli niyang pagparito. Dadatnan niya tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? People of Zion nationwide, worldwide. Amen. Naramdaman po ba natin yung mga tinatawag, ibinibigyan na ng katiyakan sa panahon ng kawakasan, sa muli niyang pagparito? Naramdaman natin yung mga naligaw na ngayon hindi naligaw na pinagbabalik loob na. Naramdaman natin yung kanyang pagmamahal sa ating lahat. Ito po ang napakadakilang oportunidad natin bilang tao. Walang kabuluhan yung mga iniipon natin yaman dito sa mundo Kasi alam mo lang sa paningin ng Panginoon Diyos yan Amen po ba? Ito po yung napakadakila forever and ever
na ipamumuhay na natin yung katwiran na inihanda niya, na ginugunita, inaalala na natin yung kamatayan sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Ito yung huling hapunang inihanda sa ating lahat, na magkakasalo tayong lahat na inaalala natin yung pagkakao. Amen po ba? Amen. Naliwanagan po ba natin na hindi sa sarili nating pag-iisip? Naunawaan po natin, kundi sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Bagamat siya Diyos, ano po? Hindi niya inaring siya Diyos, kundi nagpakumbaba siya sa gitna ng mga tao sa buong sanlibutan. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Amen po ba? Amen. Upang bigyan tayo ng karangalan na mga natitira at nalalabi sa mga tutupad po nito, na mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Ito na po yung world na walang makakaagaw sa atin ng kayamanan na iniyukit na sa puso natin, isinulat na sa isip natin, nahayag na sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin yung binhi ng patotoo na yung mga itinakdang tagapagmana pag nagpupulong ng araw ng Sabat, yung mga henerasyon ng ating tagapagligtas, yung mga taong bago, may pinagpupulungan tayo, may inaalala tayong patotoo na nangyaring hula na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga natitira na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide, nakagagalak po na patuloy na sa pagsiselebrasyon natin yung may mga relasyong matatag at matibay, may inaalala tayong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya ano kabilin-bilin sa atin pagdating sa 1 John chapter 5. Ito po lagi ninyo nang nadidinig at lagi pinapaalala sa atin to. Napakadakila na paniniwala na idinidikta sa puso't isip natin. Chapter 5 verse 10, 11, 12. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Maliwanag po, ang naniniwala sa anak ng Diyos, may patotoo tayong paniniwalaan. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang banal na bundok ng Zion lang po ang nakaseparate at nakadefine, na recorded in heaven, ang naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Amen po ba? Amen. Verse 11, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang buhay na walang hanggan pala, nasa bugtong na anak ha. Amen po ba? Ang buhay na walang hanggan, mayroong pinaniniwalaang patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na muli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ipinaghihiyawan sa social media itong everlasting character niya. Dahil iniririgalo to sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa lahat ng mga karinig, sa lahat ng pagpapaunawaan ng Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Amen. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Nakagagalak po nangyari itong patotoo na pinaniniwalaan natin na meron tayong genuine relation Amen po ba? Amen. Siya yung naganda sa atin lahat dito Siya yung magre-regalo sa atin ng everlasting life dito Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po bilang mga panauhin niya, bilang mga imbitado sa second coming of Jesus. Siya nagsasalita nito sa ating lahat. Maliwanag na binibigyan na tayo ng talagang perfect na pagkaunawa upang makatyak na tayo sa muli niyang pagparito na
may babalikan siyang mga nag-ingat ng kanyang tipan eh. May katipan siya. Tayo yung katipan niya eh. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ginawa tayo ng covenant, ng tipan, may tutupad ng covenant. Amen po ba? Amen. Mga conquerors yung tumutupad ng patotoo. Pinag-iiyawan sa social media, walang bayad. Ngunit ang pakikinabangan ng maniniwala at maglalagat ng paniniwala sa ating tagapagligtas na magpapatotoo eh, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagtitipon, kaya tayo nag-iintay eh. May iniintay tayo magaganap at matutupad sa atin ang di malirip. Amen po ba? Amen. Na-imagine nyo ba yung pag-iintay natin, yung second coming of Jesus na nananabig tayo? Na meron tayong pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, na nai-imagine po ba natin na kung mahayag na siya, magiging katulad niya na tayo? Yan ho yung mangyayari sa mga bagay na pinaniniwalaan natin na hindi natin nakikita. Amen po ba? That is faith. Amen. Ang paniniwala po, may pinaniniwalaan na mga bagay na sinabi na hindi pa nangyayari at hindi pa natin nakikita, na pinaniniwalaan natin na matutupad sa atin ito. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung paniniwala, napakalalim. Kasi perfect ang Diyos eh. Sinabi niya to, 100% mangyayari sa atin to eh. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na ang pagdiriwang ng mga itinakdang tagapagmana may patotoong inaalala. Amen po ba? May mga genuine relation, nagpapatotoo, pinag-ihiyawan sa buong mundo ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao. Ang kabutihan niya at kagandahang loob, nahayag na po sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Saksing tapat tayong lahat na binuhay siyang maguli in the third day. At lahat po na mananampalataya, di mananampalataya sa aklat ng awit, ahatulan sa katwiran ng buong sanlibutan. Deklarado na po yan. Kaya nga tayo ay iniimbitahan ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan, dahil talagang sa bundok nyo lang ng Zion maririnig ang tinig ng pakakak. Dito lang po ihipa na ang hudyat ng digmaan sa buong mundo. Kaya masdan na natin at obserbahan na natin yung nangyayari sa lahat ng mga bansa. Hindi na pangkaraniwan yun, nangyayari mga kalamidad eh. That is the sign of second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya siya lang nga yung may kapangyarihang mamahala na hindi magwawakas, na sa lahat ng mga karinig. Ito na yung kabutihan niya. Tiwala na natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas upang tayo ay magkaroon na ng comfort. Inaaliw niya na tayo. Siya yung espiritu comforter natin eh. Siya yung espiritu mga aliw. Naramdaman natin yung espiritu ng mga aliw. Binibigyan tayo ng comfort, ng katiyakan. May matibay at genuine relation tayo na siya yung nagdikta at nagselyo ng patotoo sa puso't isip natin, na lumalabas sa labi natin, hayag na sa social media yung patotoo, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Na natitiyak na natin na tayo mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung paano niluluwalhati, dinadakila natin siya, siya rin ang luluwalhati sa atin, mga kapatid at kaibigan. Siya rin ang magpapakilala sa bawat nagiging participant ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya huwag tayong natatakot kung ano may dumarating na kalamidad sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kundi itiwala natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, yung paniniwala natin na nabubuhay na tayo, na may pananampalataya, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang naniniwala sa ating tagapagligtas ay kinaroroonan na ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, ang linaw po nito, Amen.
Ang hindi naniniwala sa anak ng Diyos, hindi kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Ang naniniwala sa anak ng Diyos, kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba? Amen. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong paniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Napakadakila ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong paniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Kilala natin yung anak ng Diyos na sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Jesucristo natin ilalagak yung paniniwala natin. At siya nagdaragdag ng kaalaman ng paniniwala natin, ng pag-asa sa pag-iintay natin bilang mga watchman servant. Amen po ba? Amen. Bilang mga partakers, bilang mga participants, bilang mga followers, bilang mga armies of God. Alam niyo, armies of God, in the name of Jesus in the resurrection, may mga tatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip. Amen po ba? Amen. Kaya may assurance of faith tayo na tumatahan sa puso natin eh. Mga saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Mga silyado tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya natayo na ang kanyang sambahayan at na pinaghihiyawan na ang kanyang tinig sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ano bilin sa atin na talagang pinag-iingat tayo? 1 John chapter 2 verse 26 up to 27. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig magligaw sa inyo. Maraming lumitaw na nagliligaw o nandaraya ng aral. Amen po ba? Amen. Verse 27, tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tignan niyo po ito. Unawain natin mabuti. Ang tinutukoy ditong inyo yung mga tumutupad at gumaganap ng patotoo. Na ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap, may tinanggap tayo, may nagbigay sa atin, na tumatahan sa puso't isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin, nahahayag na yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin, na may sagrado tayong relasyon bawat isa. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuturuan ito ay kayong manahan sa kanya. Manatili tayo sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Na hindi nasumpukan ng kasinungalingan. Nangyari po yung katotohanan, nahayag po in the third day ng buhayin niya maguli. Yung ating tagapagligtas, nakilala natin na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. At pinatunayan po yan sa Aklat ng Gawa, chapter 17, verse 31. Nahatulan niya ang buong sanlibutan sa katwiran ng pagkabuhay na maguli, na ang ating tagapagligtas ang itinakda na tagapagligtas sa lahat ng magiging lahi niya. Amen po ba? Amen. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba? Nababalik siya? Amen. Nakagagalak dahil nung tawagin tayo, pinauunawa sa atin na nananatili tayo sa katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin na binuhay siyang maguli. Na kung mahayag siya, hindi tayo mapapahiya. Amen po ba? Amen. So nakagagalak at nakakapanabik sa pagpupulong natin na lahat tayo binigyan ng kaalaman at karunungan ng pag-asa, na makilala natin yung tumawag sa atin na lumalago tayo sa paniniwalang espiritual at nananabik tayo sa pag-iintay, na datnan niya tayo, na iniingatan natin yung katwiran ng patotoo na tanim sa puso at nakaukit sa puso natin at nakasulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen.
na darating siya, hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Kaya nga po nakagagalak dahil sa pagparito niya, talagang yung nakasisindak at nakanginginig, natakot, ano po? Eh talagang mauubos ang takot ng buong mundo. Pero yung mga tinawag at mga hinirang, eh nananabik sa pagparito niya. At datnan niya tayo na tayo yung mga tagapag-ingat ng patotoo na kanyang sambahayan, kanyang kaharian na itinayo sa panahon ng kawakasan, na itinayo tayo sa pamamagitan ng katwiran ng patotoo. Yan yung kalunungan ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. So ito po yung mga habilin sa atin. Kaya pag ginamit natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9 at sa sayon inilagay ang kasulatan, natutupad din natin. Iniahayag natin yung kaluwalhatian ng tumawag sa atin eh. Nakilala natin kung ano larawan ng tumawag sa atin. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Yan yung kabutihan at kagandaang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao na nahayag ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. Kaya yung isang Diyos na tunay yung pinaniniwalaan natin eh. Na mayroon tayong pinangahawakan ng buhay na walang hanggan at katiyakan sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Alam nyo, nakadefine na, specific na. Sa bundok ng sayo, nihihipan ng tinig ng pakaka. Ito'y isang hudyat ng digmaang espiritual. Amen po ba? Amen. Kaya nga po sa digmaan ay talagang merong kahariang ipakikilala na merong watawat na sa Tagalog sa Tagalog muwagawayway. Winawagayway, yung watawat ng katwiran ng patotoo. Saan po nakalagay yan? Sa banal na bundok ng sayo nakalagay yan, watawat ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na naahayag sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko sa inyo, i-upload niyo yung Bible niyo and then i-write niyo yung bundok ng sayo para malaman at maunawaan natin eh. Na yan lang recorded in heaven eh. Lipat doon, wala namang ibang pangalan sa silong ng mga langit, kundi bakal na bundok na sayo na recorded in heaven. Yung mga participant, yung bawat isang participant, tayo recorded sa heaven. Hindi po building, hindi building na istruktura itong recorded in heaven. Tayo gumaganap ang recorded in heaven. Tayo ang banal na bundok na sayon, ang bayan, sariling pag-aari na pinagtutubos ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Na iniahayag natin yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang karangalan sa madilim na sanlibutan. Bakit po madilim na sanlibutan? Namatmat na ng walang kabuluhang aral na sanlibutan ang sanlibutan, kaya naging madilim na. O ngayon, tayo yung gaya ng mga bituin sa langit na nagdiningning sa paningin ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Na nagbabalik ng maraming katwiran sa panahon ng kawakasan. So nakagagalap po mga kapatid at kaibigan sa lahat ng mga listeners at nagiging partakers ng Panginoong Jesucristo. Kaya ako po'y nagagalak sapagkat siya nagbubuka ng labi ko sa lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta na pinagtibay at pinatunayan ng mga banal na apostol sa ating ng mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo ang mga itinakdang tagapagmana. Tayo ang ipinangako niya na mga natitira na babanguhin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Katulad niyo rin ako na tao na nagpapasakop sa pamamahala ng ating tagapagligtas. Ipinapahayag ko yung kabutihan niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo sa panahon ng kawakasan. Kaya ito na yung rapture of the church. Ito na yung inire-restore niya na yung kanyang bayang banal na sariling pag-aari. Amen po ba? Yung bayang sariling pag-aari na pinili na sariling pag-aari ng Panginoon Diyos, may pangalan po yan. At nakalagay sa hula ni Propeta Isaias na sinabi ng Panginoon Diyos na sabihin ni Propeta Isaias na matutupad ito sa atin na mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa atin na mga iniimbitahan na makakakilala at magpapatotoo na mga may genuine relation na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ayon po ang katuparan ng sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias sa chapter 4 verse 5 at ang Panginoon ay ililikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Hindi po ba nakagagalak sa isang magiging partakers ng Panginoong Jesucristo?
na-recorded in heaven na tayo? Naramdaman niyo po ba na wala akong ginamit na ibang aklat, kundi purong aklat ang ginagamit ko? Dahil sabi ng Panginoon hindi siya nangangailangan ng ibang aklat. Amen po ba? Amen. Dahil ito yung kalooban niya. Nasulat na. At meron tayong ipinapahayag na hula sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Naunawaan po natin yung bayang sariling pag-aari ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paniniwalaan yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Mga saksi niya tayo sa pagkabuhay na maguli. Nagpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Pinaghihiyawan sa social media yung kanyang kabutihan at kagandahang loob upang ito'y madinig na ng mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Kaya po last days na, mapanganib na itong panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Nakuha na po natin, naunawaan na natin na ang bayan ng Panginoon Diyos tayong nakakarinig at tutupad ng katwiran ng patotoo. Naunawaan na po natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9. Alam niyo kung saan inilagay yung banal na kasulatan? Sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya lahat ng ginagamit natin verse o chapter nakarelated dun sa mga gumaganap sa lahat ng naniniwala. Nakarelated sa atin yung mga chapter, yung mga verse na ina-apprehend, pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. So, nabili niya dun sa Revelation chapter 22 verse 7. Ano binili niya sa Revelation chapter 22 verse 7? Siya ho ang nag-iimbita sa ating lahat. Tinatatakan niya na tayo upang hindi tayo daanan ng salot. Amen po ba? Amen. At upang hindi tayo daanan ng mga mandarayang mangaral sa panahon ng kawakasan. Alam niyo, tinatatakan niya ng patotoo. Makikilala pa natin ngayon yung mga bulaang lumitaw na nangangaral sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya napaka makapangyarihan, napaka-kapangyarihan na makilala natin yung mga nangangaral sa buong sanlibutan. Kaya transparent ang kanyang kabutihan. Amen po ba? Amen. Kaya nga high-tech na tayo yung gadget natin i-upload natin yung Bible natin and then i-write natin ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Sa bawat magiging bahagi ng kanyang kaharian, magagala kayo dahil more than 100 verses, Genesis up to Revelation, pinatutunayan niya sa banal na kasulatan na ang bundok ng Zion mga kalipunan ng mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya siya ang nag-iimbite. Kaya ako bahagi rin ng panauhin Bahagi rin ako sa mga imbitado sa panahon ng kawakasan, sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Katulad nyo rin ako naghihintay at nagbabantay. Katulad nyo rin ako nagtitiis at naglilingkod. Kaya may magagawa tayo. I-share natin to sa social media. Amen po ba? Upang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob niya, ang kadakilaan niya, ang kaluwalhatian niya. Sa pangalan ni Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Nagawa natin yung the greatest opportunity natin. Nagagawa natin sa Panginoong Jesucristo yung tungkulin natin bilang mananampalataya. Amen po ba? Amen. Ito po yung bilin niya sa ating lahat. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Unawain po natin, madali na siyang paparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Dito pa lang napakadakila na ng imbitasyon sa atin mapalad ang bawat sino man na makakarinig ng kanyang tinig na aalala ng hula ng aklat na ito na yung ating tagapagligtas ang pinagkalooban ng kanyang ama ng pamamahala na hindi magwawakas. Amen po ba? Amen. Walang ibang pangalan sa sinong na mga langit kundi sa pangalan ni Jesucristo natin ilalagat yung ating paniniwala. Ano po? Amen po ba? Amen. 100% perfect na meron siyang patotoong ginawang halimbawa na paniniwalaan natin upang makatyak na tayo
sa pag-iintay at pagbabantay natin. Nadatnan tayo mabuting katiwala, nadatnan tayo na mga natitira na ipinamumuhay na natin yung paniniwalang inihanda niya sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga participants na magiging bahagi ng ating Panginoong Jesucristo, sa lahat ng mga iniimbitahan na tayo ang kanyang kaharian na itinayong matatag at matibay, na di makikilos sa muling pagparito, nadadatnan tayo na sa isang kisap matay, babaguhin tayong lahat. Amen po ba? Amen. So maraming pong salamat sa lahat ng mga nakarinig, sa lahat ng mga nakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Zion. God bless people of Zion. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan na tayong lahat ay patuloy na pinagtitibay ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa mga bagay na nasulat, tayong lahat ay nakakaasa sa isang dalisay na pananampalataya na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan kasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa sangkalangitan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy tayong magdiwang, magpuri, lumuwalhati sa ating Panginoong Diyos. Ipahayag ang pangalan ng bayan na pinanggagalingan ng mabuting balita. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tuparan, kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Zion ng ating Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat mga kapatid at mga kaibigan. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, kami patuloy na nagtataas ng dakilang pagpapasalamat at pagdakila sa iyong kabanal-banalang lutupan. Amen. Nagagalak ang Panginoon na patuloy tanggapin ang iyong banal na katwiran na siyang maghahatid sa amin sa ikaliligtas ng kaluluwa ng sinumang tao na magiging bahagi ng iyong banal na bayan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, na umawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan sapagkat aming nalalaman na namamalas mo ang lahat ng mga bagay. Ikaw ang nakakaalam ng mga kilos ng lahat ng mga banal. Ikaw ang nagtakda ng panahon at pagkakataon ng bawat kaganapan sa mga kilos ng mga banal upang ito'y maghatid sa amin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy na sumasa iyong banal na kapangyarihan ang kalagayan ng aming bansa, ang kalagayan ng bawat isa na nanahan dito, ang kalagayan ng buong mundo ay patuloy na umiiral, patuloy itong naayon sa iyong banal na kapangyarihan, na ikaw din ang gumagawa ng lahat ng kaparaanan sa ikabubuti ng lahat ng mga banal na iniingatan mo buhat sa iyong banal na lupupan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalang kami na patuloy na dalisay mong kasangkapan upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Kung kaya't kami ay patuloy na nagagalak na itaas sa iyo ang dakilang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid
ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.